Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong swerte ang darating sa iyo sa mga susunod na 6 na buwan. Yun na lang kasi yung natitirang buwan sa atin pero mahaba pa naman yan, matagal pa. Ano ang darating na challenges, paano ito masosolusyonan sa career, sa money, sa negosyo, sa buhay or love life. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka, ikaw na rin magpalit kung si person mo ito or ikaw. Ito ang start ng 1 week reading mo. The Magician, Queen of Pentacles, Page of Wands. Ibig sabihin nito, yung pagiging creative mo at saka pagiging practical ay very powerful or effective sa buhay mo. Merong harmony at saka stability sa mga bawat sinisimulan mo. Hindi ka rin takot na sumugal. Na kahit may mga sitwasyon na hindi ka nakagawian, ina-apply mo ito sa mga plano mo. At responsable ka sa mga anumang desisyon na gagawin mo. Sa career o negosyo, malaki ang tiwala mo sa sarili mo na magtatagumpay ka kasi meron kang abilidad at saka masipag ka, creative. At saka may ilang Gemini na napaka-energetic mo kasi bata ka pa. Or kahit nasa edad ka na, hindi mo feeling na may edad ka na. Kailangan mo ipagpatuloy yung buhay mo. Ganung mindset. Kaya may mga Gemini na stable at secure ang career o kaya negosyo. Ang ilang single, iwasan mo na isipin na wala ka ng chance para sa love life. Kailangan mag-heal yung insecurities at saka i-develop yung confidence. Kasi meron ka namang makikilalang potential person na kapareho mo ng mindset. Kung meron kang potential person na gusto na magkaroon ka ng long-term na relasyon, kilalanin mo siyang maigi. Kahit na nagpapakita na siya ng interes sa iyo or ikaw ang interesado sa kanya. Ang ilan sa relationship, positive man or negative ang nangyayari sa relasyon nyo ng person mo, nagpapatuloy pa rin kayo. Itong card na ito ang nagsasabi na magdasal ka sa may kapal para bigyan ka ng sign or i-guide ka. At saka kung ano man yung mga katanungan sa isip mo ay magkakaroon na ng kasagutan sa next journey na tatahakin mo. May ilan kasing Gemini na sumusugal ka sa career o kaya sa negosyo or sa love life. Hindi lang sa may kapal ka magkakaroon ng sign or sa universe, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. At saka wise ka din kasi alam mo naman yung advice na makakatulong sa'yo at saka hindi. Para sa ilan na nasa relationship, marami ka nang tiniis sa relasyon nyo kaya nagtagal ito at saka naging secure. Kumbaga napapanatili mong buhay, happy ang relasyon nyo ng person mo. 4 of Pentacles, the Tower, 5 of Wands. Ang ibig sabihin ng mga cards na ito, nagiging maingat ka sa mga decisions mo or ginagawa. Wala ka pa man sa future or sa situation, ay pinaghahandaan mo na. Kaya kapag may problemang dumarating,
hindi ka na nagugulat kasi ready ka na. At saka yung swerteng dumarating sa'yo or yung pagbabagong nangyayari sa buhay mo ay yung nagkukos ng pagtatalo. At kailangan solusyonan itong problema na ito na dumarating sa iyo or sa inyo ng person mo para malagpasan nyo ito at ma-achieve nyo na yung goal nyo sa buhay ng person mo. Harapin mo din ano man ang estado mo sa buhay. Kung ano man ang maging resulta ng mga gagawin mong desisyon or hakbang, kahit maging negative man ito. Kailangan ng patience at focus. Ang ilan sa inyo sa financial ay tinitipid mo yung financial na meron ka. Kasi marami ng experience na naganap sa buhay mo na biglaan kailangan mo ng financial. O nagkukulang yung financial na meron ka. Ang ilan sa inyo, hindi mo lang iniipon yung financial na meron ka. Pinapalago mo ito. Pero maraming challenges at saka rival. Ang advice ng mga cards ay magkaroon ng unique na solution para makasabay ka sa napaka-competitive na mundong ginagalawan natin. Ang ilang single, mas pinapairal mo yung self-improvement bago makipagrelasyon. Pero kahit ganito yung mindset mo, may mga person pa rin na nagkakagusto sa'yo or secret admirer. Itong rebirth, pinapaunawa sa mga Gemini na kung ano man yung mga painful experience, ano man yung mga luma mong nakagawian, mapapalitan yan or matatransform ng bago at creative na pananaw. Hindi nakakasama sa iyo yung ikinakaluha mo or ikinakalungkot, ano man yung gender mo. Part kasi yan ng progress ng buhay mo. At saka para dumating din yung mga swerte, blessings na para sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, binibigyan ka na ng sign ng mga cards na kailangan pairalin ang focus, stability at control. Napakahalaga kasi na ma-secure ang relationship niyo ng person mo, ano man yung challenges na darating na posibleng pagtalunan niyo. At huwag niyong hayaan na magkasabay kayo ng init ng ulo ng person mo. The Death, the Empress, the Hangman. Pinapakita sa cards yung cycle ng buhay mo. Pinapaunawa sa'yo kung paano darating yung blessing, opportunity, or swerte sa buhay mo. Merong ending at saka rebirth. Na positive ang magiging resulta. Nakadalawang cards ka na. Ng ending at transformation. Dahil sa may mga major event na mangyayari sa future mo. Inuulit-ulit ng mga cards na may mga bagong pananaw, kaalaman na gagamitin mo in the future. Hindi ka na matatawag na inosente, para kang treasure box. Marami kang pwedeng ibahagi sa kapwa mo na kaalaman. Sa kalusugan, may changes at transformation na magaganap. Dahil sa unti-unti, babawasan mo na yung mga unhealthy na lifestyle. Ang ilan sa inyo kaya nag-iingat ka sa kalusugan mo, posibleng dahil sa buntis ka o kaya ay dahil sa mga health issues. May ilang Gemini na wala ka pa naman sakit pero gusto mong manatili na healthy ka. Pero para sa ilan, kung binibigyan ka ng sign ng katawan mo, kailangan mong magpa-check.
Pwedeng ikaw ito o yung potential person na in love na. Kaya lang hindi alam nung potential person kung paano sasabihin sa iyo or kung paano magsisimula ng bagong relasyon kahit hindi pa niya nasasabi sa iyo yung feelings niya. Hindi rin mamadaliin ng person na ito na malaman mo agad yung feelings niya sa iyo. Marami mo na siyang gustong malaman patungkol sa iyo. Itong card na ito ang nagsasabi na maraming challenges na magaganap sa buhay mo. Pero hindi naman ibig sabihin na titigil na yung mundo mo. Ang magiging solusyon ay yung pag-let go sa mga sitwasyon na hindi na nararapat para sa buhay mo or sa bagong chapter na sisimulan. I-welcome mo yung mga dumarating sa'yo at darating pa na blessing kasi deserve mo ito. Dahil sa yung mga positive na dumarating sa'yo or kahit negative, ito yung magpapabago at magpapabuti sa buhay mo. Para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, proud ang person mo na ikaw yung kasama niya, nakarelasyon, o nasa tabi niya. Gusto niya rin na magkaroon kayo ng anak or pagtulungan nyo na palakihin yung mga magiging anak nyo. Ready na yung person mo para sa transformation or changes na magaganap sa relasyon nyo. At ang advice ng mga cards, kung merong pagtatalo, hindi na pagkakasunduan, nakadalawang cards ka na huwag pagsabayin yung init ng ulo. Bigyan mo siya ng ilang araw para sa space, para humupa yung galit at saka mag-usap. Kasi meron naman tong obvious na solusyon kung ano man yung problemang darating sa inyo. Yung pakikinig at pakikisimpatya ang magiging daan para magkabati kayo. Ito yung cards ng person mo na pwede ipakita kung ano yung feelings mo or feelings ng person mo. Ikaw at ang person mo, marami kayong napag-uusapan or kahit napagtatalunan kasi ito yung way nyo na para magkaroon ng connection. Or para malaman kung ano ang mood or kung ano yung nangyayari sa person mo. At katulad ng pinakita sa tarot cards, pinapakita rin dito na kailangan sa relasyon nyo yung space para sa healing. Kasi hindi naman palaging okay yung situation ng person mo or okay yung situation mo. Ito maganda rin ito para sa inyo ng person mo na magkaroon kayo ng time sa mga kaibigan nyo or loved ones. Makakabuti rin na tamang tao ang makakasama para hindi dumami yung problema or yung makapag-relax ka talaga, ikaw at ang person mo. Kasi kung magpapatuloy kayo ng person mo sa pagtatalo, isang person lang ang mapapakinggan. Or masusunod kasi may ilang Gemini na halos magkapareho kayo ng person mo, ng ugali or gusto. Pero may isang bagay kayong hindi na pagkakasunduan, kaya ito yung magiging dahilan para magkaroon ng pagtatalo. Hindi naman nakakasama na i-let go kung ano yung situation na nangyayari or nagaganap sa relasyon nyo ng person mo. Lalo na kung hindi naman ito nakakaambag na or nakakabuti sa relationship nyo. At yung pansamantala na space sa relasyon nyo ng person mo, ito yung nagiging dahilan para ma-miss nyo yung isa't isa. At saka pareho kayong nakakapag-isip ng person mo kung ano yung next na plano nyo para sa mga susunod na celebration.
o kaya kapag nagkaroon ng pagkakataon na makapag-holiday or bakasyon. At ito yung magandang pagkakataon sa inyong dalawa ng person mo kasi maibabalik yung nagkakaroon ng renewal ang relationship nyo. May enjoy nyo ulit yung oras nyo sa isa't isa ng person mo. Parang nag-honeymoon kayo ulit. At saka feeling ng person mo walang nangyaring problema. Kumbaga, pinapalipas na. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. At saka, pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa reading ng Like a Tarot. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aries, Leo, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Cancer. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. HSL, DNG, YCE, TF.